Hi guys! Welcome to another video. Kung saan ay mapapanood natin itong mga bagay na hindi mo dapat lapitan kung makikita mo sa unang pagkakataon. Dahil maaaring mapahamak o malagay sa alanganin, lalo pa at ang ilan ay gawa ng kalikasan at ng makabagong teknolohiya. So, kaya tara at alamin natin kung ano nga ba ito. Maaring nakakita ka na ng ganito na nabubuo sa dagat o sa ilog. Ito yung whirlpool na kahit saang parte ng tubig, dagat, ilog at iba pa ay pwedeng mabuo. Bakit ipinagbabawal lumapit? Dahil delikado ito at itinuturing itong buhawi ng tubig. Sa oras kasi na lumapit ang isang bagay dito o kahit tao ay hihigupin nito pa ibaba. At hindi magagawang lumaban at makawala sa bilis ng pag-ikot patungo sa ibaba ng tubig. So maaaring malunod ng walang kalaban-laban, katulad na lang ng whirlpool na ito. Yung puno na akala lang ng iba ay katulad ng karaniwan, pero may itinatago palang nakakamatay na kakayahan. Well, ito ang sandbox tree na kahit sino ay hindi nagugustuhin pang lumapit sa unang tingin pa lang. Bakit? Well, dahil sa matutulis nitong tinik. Sa kaunting paghawak lang sa katawan nito, ay siguradong mabubutas ang mga kamay. Hindi lang yan, dahil maging ang bunga ay sumasabog din. May layo lang naman na hanggang 10 metro, at kapag nadampian ng balat, ay parang napaso. Hindi lang yan, dahil kahit ang mga dagta niya ay talagang nakakaapekto rin dahil laso nito. Sa mga kagubatan at kabundukan, kung makakakita ka ng ganito, ay huwag mo nang lalapitan. Lalo na kapag napansin mong parang nagba-vibrate na. Bakit? Dahil warning sign yan na huwag nang sumubok lumapit dahil hindi sila magdadalawang isip na umatake. Dahil sa buong bahay nila na yan ay nakapalibot ang mga honeybee na sabay-sabay susugod. Kaya ang ginagawa ng iba na locals ay tinataymingan nila na hindi ganito para walang mapahamak sa pag-akyat nila para kunin. At kung sakali namang mapadpad ka sa madadamong lugar, dapat na titingnan mong mabuti lalo na at hindi mo kabisado ito. Dahil sa oras na mapalapit sa ahas na ito at natuka ng hindi sinasadya, ay siguradong katapusan na. Ito yung ahas na dahong palay o yung kilala ring pit viper. Dahil sa kahugis talaga siya ng dahon na kulay green o kulay tuyong dahon. Bagaman pinakamakamandag ang Philippine cobra, dapat din na iwasan at wag na lang lapitan ito. Ganon din itong tinatawag na walo-walo sa dagat na maaaring kilala ng marami. Mukha mang napaka-harmless na nilalang, pero huwag ka rin magkakamali na lumapit at subukang hawakan ito. Tanging mga professional at may mga tamang kaalaman lang ang nakakahawak dito dahil alam nila kung paano hindi sila matutuka. Sa oras kasi na makatuklaw ito ay maaaring matudas sa loob lang ng 8 oras. Lots of them. Bagaman talagang nakakatakot ang kidlat, may isa pang phenomenon na maihahalin tulad dito na talagang nakakatakot din. Ito yung tinatawag na ball lightning phenomenon. At alam mo bang hanggang sa ngayon ay hindi pa rin maunawaan ng mga scientist kung ano nga ba ang dahilan ng pagkabuo nito. Dahil puro ay tinatayang nasa 100 million volts ang ground nito. Delikado dahil nakakakuryente at maaaring sumabog sa tatamaan nito. So, kung makakakita ka, huwag mo na lang lapitan. Kaya kapag nakakita ng lupa na mukhang malambot, nanlilin lang yan. Kapag nag-aalala na dumaan, wag nang ituloy dahil maaaring kumuno yan. Sa oras kasi na mapalubog dito, ay mahihirapan ng makaalis. At kung minsan ay hindi na talaga nakakaalis. Parang whirlpool, hinihigop din ito ng paunti-unti hanggang sa tuluyan bang makaain ng kumunoy. Maging sa disyerto, kaya maingat na dumaraan ang ilang tagaron. Dahil yung quicksand dito ay kakaiba. Walang putik pero nakahalo yung tubig sa buhangin na hindi mo talaga aakalain. Kaya sa oras na magkamali ay hihigupin din pa ibaba. Sa dagat naman kung namamangka at makasalamuha ng school of fish, ay huwag magkakamali ng tumalon para sila ay hulihin. Dahil may mas malaking predator na nakaabang sa kanila na magmumula sa ilalim. May ilan kasi na pangyayari kung saan ay naaktuhang sinakmal ng mga whale ang mga magkakayak at mamamangka.
Natimingan kasi na sa kanila pumunta yung mga isdang prey, so natural lang na makain at mapasama sa pagsakmal sila. Oh, Pero dahil harmless naman sila sa tao, ay buhay naman sila nakasurvive. Sa makabagong teknolohiya, ito ang isa sa pinakadelikado kahit hindi naman sinasadya. Itong MRI o yung Magnetic Resonance Imaging. Bakit delikado? Dahil sobrang lakas ng magnet na naka-install sa kanila. Kaya yung mga taong nag-ooperate at lumalapit dito ay dapat na walang bakal or cellphone. Sa oras kasi na magkamali, ay hihigupin nito ng nakalakas. Kaya maaaring makapahamak pa ito. Kapag nakita mo naman ito sa kalsada, ay mas magaling na iwasan mo na. Bakit? Kasi isa ito sa nakakatakot makasabay ng mga biyahero. Ito ang steel coil, at kung minsan ay hindi ma-handle ng ayos ng mga driver. Sobrang bigat kasi ng steel coil, kahit na ang mga truck na mismo halos dinudurog nito. May ilan nga na naaktuhan ng kamera kung saan ay nakalas ang tali ng steel coil, kaya ang resulta ay ganito. Ang masama ay damay din yung iba pang sasakyan. Kaya may panukala ang local government na huwag lalapit kung sakaling nakakita ng bison dahil hindi sila katulad ng mga domestic cows na maaari pang hawakan. Sa oras kasi na ma-provoke ang bison at alam nilang giging banta ay walang pag-aalangan na atakihin nila. Sa lakas ba naman ng mga ito, talagang lipad hanggang ibabaw ang aabutin kapag nasuwag. Pero mabuti na lang at hindi naman malala ang sinapit nila na tingin ko ay madadala na sila. pushing the car. Look at that. Holy cow. Back up, back up. It's gonna hit. Yeah, y'all better clear out there. Sa oras din na makakita ka ng caterpillar na ganito, pwede mong lapitan pero wag mo lang hahawakan. Compare kasi sa ibang venomous na caterpillar, ay mas matindi ang taglay nitong sting. Sa ilang pirasong balahibo lang na dadampi, ay hindi lang makati ang aabutin. Maaari pang magsugat ng matindi sa kakakamot, kaya iwasan mo na lang din upang hindi mapahamak. Kaya itong mga tao sa South America ay hindi basta humuhuli ng electric eel. Kung may ma-encounter man sila na ganito sa Amazon River, ay hinahayaan na lang nila ito. Sa isang pagkakamali kasi, tapos ang maliligayang araw. Meron ba naman silang kuryente na aabot ng 860 volts? Ay kahit na yung malalaking hayop walang magawa. Kahit pa mga buwaya, kinatatakutan sila. Grabe, yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw, may iba ka pa bang alam kung ano yung mga hindi dapat nating lapitan? Lalo pa at hindi kabisado, tapos delikado,